sakit na 80 na pero malakas pa. At talaga nakaka-excite ang kanyang sharing dahil doon tayo parang nakakahugot tayo ng ano na yung parang Inspirasyon. na parang buwa natin. Pinapala talaga ang ating kapatid na ito dahil sa kanyang kabutihang puso, mabait, naglilingkod kay Lord at higit sa lahat. Ay lagi siyang magpatuwain sa bahay. Amen. 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 Yes, Lord. Baka sila Ikaw, magkakapatid. Ita. Sir Blande. Ay, sige. Ay, Ikaw ni Tita. Ikaw muna, Blandin. Ako muna. Ah, sige. Sige. Doon pala harap kay brother sa kanya. Uy, Brad, ano ba yan? Baka na sa pelikula na tayo na. Baya sa tilay tayo. So, good afternoon everyone. Kayo yung special na guest, ha? Kayo yung special guest kasi kayo yung pinaghandaan talaga ng ganitong ipon-ipon. Pero kulang tayo, wala si Sister Pel. Oo. So, yung ano ng ate ko, tama talaga yung kanyang testimony. Pero akin naman testimony, no, sa buhay. Ang buhay talaga ay puno ng ups and downs. Kahit anong stage ka na buhay, bukhang balanse talaga, hindi. Pero sa akala natin sinasabi na yung mga mayayaman, hindi rin perfecto ang buhay nila. Para din tayo na nagsistruggle, sa kanila, iba siguro struggle nila, baka mas malaki yung utang nila sa mga bangko or ano. Mas malaki ang Pero problema. ano ang Malaki ang buhay problema ay nila. full of ups and downs. Amen. Pero sa mga downs natin, kumbaga yung ako kasi ang mga downs ko na yun, lalo mga bata. Kasi ang childhood namin hindi naman perfect, no? Hindi man kami mayaman, hindi ko kaya inaalaala yun. Ayaw ko yung maka-apekto ng buhay. Kasi, ano yung struggle mo, yung ano nung maliit ka pa. Hindi naman sa ayaw kong i-camouflage, pero ayaw kong balik-balikan kasi kung mag-dwell ka doon, masasaktan ka pa. Ay, so kung mag-dwell ka sa present at saka yung mag-ano ka sa future. So, in all those stages ng buhay ko, naging prayerful ako. Kasi, lalo sa Sacred Heart. Kasi one time, nagkasakit ako nung college ako, nagkasakit ako ng nervyos or ano. Alam mo, nag-quit nga ako ng pag-aaral noon kasi nag-quit ako ng schooling. Pero linabanan ko yun. Linabanan ko na, ano ba to? Sabi ko gano'n. Kung mag-aral ako at saka hindi ako mag-aral, pareho lang naman na parang may ano ka ba, may yung na-feel mo, so linabanan ko. Pero ang pinaka-ano ko, ang pinaka-sentro na ano ko nang si Sacred Heart. Parang nung mga panahon na parang down ka, ang iniisip ko na parang hinahawakan ako ni Sacred Heart. Amen. Sa kamay, sa ano niya. And safe ako sa ano kasi walang makakagalaw sa akin na kung ano man because very safe ako sa kanyang mga kamay na parang hinahawakan niya yung malapit sa Sacred Heart talaga at saka yung so nung ano so nilabanan ko yun. So without my knowing, pumasok ulit ako. So, unti-unti na kahit na sa noon, ang ano ko talaga, Panginoon. So, at an early age, nakikita ko talaga yung trabaho, yung wonder ng Panginoon sa buhay natin. So, ngayon, nung ano naman, buhay may asawa, hindi pa rin yung sabihin mo na libre ka sa problema, hindi. Kasi may mga panahon na talagang mag-struggle ka ng sobra-sobra. So, ang ginagawa ko naman, magbabasa ko ng Bible. Pag nagbasa ko ng Bible after that, relieve na naman ako. And then sa mga pagkakataon na mga painyalangan ka, gaya niyan, for example, yung asawa ko hindi makasakay. Hindi siya makasakay ng ilang buwan na. Pupunta kami sa Baclaran. Ang Baclaran na yan, at saka yung Manawag, grabe talaga yan. Pupunta kami sa Baclaran. Magnunubina kami ng 9 Merkules. Maniwala kayo sa 3rd and 4th pa lang, may sagot na siya. Amen. Yung Our Lady of Mercy kasi,
nito ko lang na ano, nito ko lang nung ano ko lang siya, 1991 ko lang siya nakilala si Arnoldo Ignacio. Pero ano din, lahat naman na mga Our Lady na yan, isang Virgin Mary lang naman yan eh. So yung Our Lady of Lourdes, so nakwento ko na sa inyo yung miracle na nangyari sa asthmatic. Akala ng doktor niya, nagamot niya, hindi niya nagamot. Nag-stop ako ng medication at nagsimba kami ng every first Saturday or second Saturday sa Lourdes. Ngayon, dati, ano yan, di ba? Dati Protestant. Ngayon, bumalik na siya sa Katoliko. So, doon din gumaling yung marami. Tapos, may pagkakataon pa na yung panganay ko, nagkaroon siya ng eczema na hindi gumaling-galing. Kasi siguro stress siya sa trabaho, sabi nga ng doktor. Naku, sobra siyang nasistress, sabi niya gano'n sa pagka-nursing niya. Kasi merong na first year pa lang na nag-nurse eh. Nakalbo sa stress o second, nag-stop talaga siya. Siya kasi mag-graduate siya ng March eh. Ang eczema niya na mukhang second sem, November, December, yun ang pinakamal ko. Yung parang dito niya, parang hiniwa. Parang hiniwa. Gumaganon-ganon siya, oh. Diba? Yung gumaganon-ganon ang ano natin. Parang hiniwa yan dyan. Sa eczema niya. Tapos, isa pang miracle, no? Yung si Eddie Villanueva na yan, na pinasok ko yan. Dala-dala ko siya, tapos dala-dala ko siya, kasi hindi gumaling eh. Binitiwan na siya ng isang doktor. Hindi gumaling. Tapos, ang doktor na nirefer sa akin ni Alex, magaling. Yung ni Olga, hindi niya magaling, binitiwan niya. O ito ang gamot pagkatapos na, huwag mo nang ibalik. Ibig sabihin, hindi niya na i-treat, hindi siya magaling eh. Yung niya sa Manila Doctors, yung derma niya, yun ang nakagaling with prayers yun. Kasi yung si Eddie Villanueva na yan, kasi kaya din ang magkasakit ng brother namin, dalawa kami, pumupunta kami hindi kami namimili kung Katoliko na, basta in the name of Jesus, pumupunta kami sa Sabadista. Pinagpa-pray over sa Sabadista. So, pumunta ikuminik ka. Kay Villanueva, pumunta din hindi GIL yun eh, Jesus Lord. Pumunta kami, pinasok namin yan, umiikot. Ang galing niya mag-prayer, mag-healing prayer. Sino? Si GIL, Jesus is Lord yun eh. Sila ba yun? Sila ba yun? Jesus is Lord. Magaling, tapos kulturista po yan eh. Ako doon sa kanya eh. Kasi iniikot ko yung kung sino makatulong, sino makapag-pray na basta in the name of Jesus lang. Hindi na kami namimili kung Katoliko o eh. Tapos sinabi niya kaya kahit na ganyan na nasasabak sila sa yung tatay na naalala ko yan eh. Very accommodating at saka don't worry sister, alam mo yung anak ko ganyan din, may sakit din ganyan, at saka sabi niya gano'n. Tapos yung maganda siya, very soothing pa sa soul yung mga sinabi niya na, huwag kang mag-alala kasi we have a greater God, ganyan. Tapos, pagkatapos kay Villanueva, dalhin ko yan siya saan ba yun kay St. Clair. Iiwan ko yan sa sasakyan. Tapos, pupunta ako St. Clair, luluhod ako niyan. Lumalakad ng paluhod. Naglalakad. Ang daming struggle, kahit yung bahay ko niyan, niluhod ko yan sa Quiapo. Para magkaroon. Ang hinihiling ko lang bungalow na 2 bedrooms. Tapos, pinasukan kasi ng distant relative namin na engineer. Sabi niya, hindi pwede kasi pagdating na araw, maglaki yan ang bahay dito, ma-out of place ka, sabi niya. Kasi may ginawa akong bahay sa isang subdivision. Maliit ang bahay niya, alam ginawa kasi tinabihan ng sobrang laki. Binili ang bahay niya kasi parang hindi daw, parang naiilang daw tumingin yung malaking bahay doon sa maliit. Binili daw ang bahay niya. Nung makita ko na, pero sabi niya ang gawin natin, structure natin ng kahit long term mo yan, kahit 10 taong tapusin, basta malaki ang structure niya. Nung nakita ko nga siya, ay teka, hindi itong bahay na pinanaginip ko eh. Kasi ang gusto ko, kasi ang bahay namin sa probinsya medyo malaki. Nung malit pa ko, pag galing ko sa kusina, pupunta ako sa taas, babalik sa kusina, nangalay na yung tuhod ko. Kasi malaki siya.
Nasa 460 square meters eh. Hmm. Oh, laki. Ang halos 75%, mga 3/4 ng bahay. So, yun ano. So, sabi ko yung bahay na dyan ang kusina, dyan ang ano, dyan. Yan ang pinangarap ko. So, nung, ay, ano ba to sabi ko. Tapos, yun na naalala ko na pag-isa, sabi ko, di ba hinihingi ko lang sa'yo bungalow, tapos binigyan ko ako ang down. So, yun, pupunta ako sa St. Clair. Ano ako, palakad ako ng ano, tapos, ay, March yun eh. April mag-graduate siya. February, hindi, January. Sinasabi ko na sa kanya, gusto mo din mag-stop na lang ng, ano, ng nursing mo, ano? Hindi kasi ano eh. So, ganito ang gagawin natin. Kasi hindi siya makalakad. Kasi, sabi ko sa inyo, yung dito niya, ano, parang hiniwa. So, kung maganito siya at maganon, masakit yun. So, hindi siya makalakad. So, isa kaming kwarto. Ay, puro power ng prayers na to. Sa isa kaming kwarto. So, sa kama siya, sa sahiga ko. So, inano ko, nag-challenge ulit ako kay Lord, kay Donna, hindi man challenge, sabi ko, Lord, di ba, binigay mo yan sa akin healthy. So, ngayon kung ma-destroy ang body niya ng gamot, useless yung pagkabigay mo sa akin healthy siya, ma-destroy siya. So, ito ulit. Di ba, Lord, sabi kong ganun, give me a sign, sabi kong ganun. I-ano mo kung gusto niya, kung she is meant talaga sa pagka-nursing na yan, sabi kong gano'n. Give me a sign. Kasi ang plano namin, kasi mag-school na siya eh. Puro siya kati-kati dito. Puro kati-kati. Aside sa ano niya, puro kati-kati. So naka-long sleeve siya. Ang plano namin, mag-wheelchair ba siya? Magtungkod siya. Kasi magtungkod lang. Papasok siya kasi, yung gano'n niya isang, para may sugat na hiniwa ng kutsilyo na matalim na ano. So, tapos, pinagdadasal ko, ano ba yung plano para sa kanya? Gusto mo bang makatapos siya ng nursing? Kasi that was December, January. In March, mag-graduate siya eh. Amen. Oo, tapos, so ang balak niya, mag-coach siya ng light lang. Tapos, magtungkod siya para na ang ano niya, hindi niya maano. Tapos, habang natutulog kami, iihi daw siya. Tapos, unconsciously, lumakad siya pupunta sa CR. Tapos, bumalik, Ma, nakalakad ako! Nakalakad siya sa totoo lang. Totoo lang sa totoo. So, yun ang, kaya in every stage of our life, no, yung magdasal lang tayo, magpasalamat o ano nandiyan at saka life is a struggle talaga. Grabe talagang struggle. Pero in that struggle, kung dyan ang Panginoon, parang hindi, wala kang kaba, wala. Even now, sa mga kwento ko sa inyo na if I feel na ganito na parang na anxiety, inaano ko talaga, in-invoke ko talaga ang presence ni Jesus at saka ang feeling ko na nililikupan ako ng mga angels, ni Saint Michael, ni Mama Mary, and then everything will be fine ulit. So, sa lahat ng stage ng buhay natin, may ano talaga yan, may struggle, may ano. So, pero kung isuma total mo kung minsan, balanse talaga. Struggle, medyo maayos, struggle, medyo maayos. So, ganyan ang buhay natin. At saka ako talaga napatunayan ko sa buong buhay ko yung maraming miracles na nangyayari. Mayroon pa nga yan minsan nung unang mga panahon, ito muna wala na akong kwarta, sabi ko gano'n. Biglang pag ko ng isang bukas ko ng isang wallet na may 1,000. Lord, sabi ko, ano pa? Nagpo-provide ka talaga pala. Amen. So, yun ang, so, kasi kami hirap kami sa pag-aaral. Sa namin. Although na yung mga parents ko may mga pieces of ayaw nilang magbenta nung para naipaaral sa amin. So, salat kami sa pera nung nag-aaral kami. So, ako nung medyo may na ako kakayahan, tumulong din ako. Kasi ang gusto ko, hanguin din yung ibang gusto mag-aral. O hanguin din ang ibang gusto mag-aral para na matikman nila ang magandang. So, yan ang namin. Yan ang, sa bagay yung asin ko may inaaral.
Yan ang ano namin, yan ang advocacy namin sa buhay na kumata ka ng kapwa mo para pareho din kayo mag-navigate ng buhay ng medyo maayos na huwag na lang natitingnan mo siya na ay bahala ka na dyan pang bala ka na sa kami we try na iahon kayo para na kung ano man ang naranasan namin, mararanasan din. Kaya ganun lang yan. So, yun lang ang aking sharing.